Magandang araw po mga kasundo. Ito po si Kuya Bari at ngayon po ay meron na naman tayong bagong kwento sa araw na ito. Medyo malakas lang ang ulan sa labas ngayon, no? So pasensya na kung medyo maririnig niyo po yung kaunting pagbuhos ng ulan. Medyo may parating na bagyo kasi. Anyway, ito na po ang ating kwento sa araw na ito. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako po si Rodel. Nakatira dito sa Barangay Badyangan, Iloilo. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang karanasang hinding-hindi ko po makakalimutan. Isang pangyayari na nagpabago ng pananaw ko sa mga piyesta at sa mga taong nakakasalamuhan natin. Taong 1994 noon, panahon ng pista ng San Isidro, Labrador. At kagaya ng dati, abala ang buong baryo sa paghahanda. Isa po ako sa mga kabataan noon na sumasayaw sa prosesyon at halos araw-araw kaming nag-iensayo sa lumang liwasan sa tabi ng ilog. Sa unang tingin, parang isang ordinaryong lugar lamang po ito. Pero ayon po sa matatanda, may mga gabi raw na may nilalang na nagpapakita doon kapag malapit na ang piyesta. Alam mo, parang iba yung pakiramdam ko dito sa liwasan. Parang may nakatingin sa atin tuwing tanghali, lalo na pag wala ng tao. Ay nako Rodel, guni-guni mo lang yan. Lahat ng lugar may kwento, pero hanggang kwento lang yun. Tsaka pista naman, di ba dapat masaya tayo? Oo nga, pero iba talaga eh. Kanina lang, may matandang nakatayo sa dulo ng liwasan. Nakaputing baro, pero nang tumingin ako ulit, wala na siya. Matandang nakaputi. Baka si Mang Peping yun, yung tagabantay ng ilog. Lagi ang nagmamasid yan. Huwag mo akong takutin ha, baka hindi na ako pumasok bukas sa ensayo. Pagkatapos ng ensayo namin, Kuya Bari, nagpaiwan ako sandali sa liwasan. Gusto ko lang po magpahinga kasi pagod na pagod ako. Ang hangin po ay napakalamig, pero kakaiba. May halong amoy. Amoy ng lupa at parang kalawang. Sa di kalayuan, napansin kong may lumang bahay sa dulo ng damuhan. Doon ko lang napansin iyon kahit makailang beses na kaming nag-iensayo sa lugar na ito. May nakabukas na bintana at sa loob ay tila may aninong gumagalaw. Mabagal at parang may sinusundan. Hindi ko alam kung tao ba ito o hayop pero parang may gumagapang sa sahig. Uy, nakita mo yung bahay sa dulo? Kanina lang, parang may tao sa loob. Huwag mong sabihin yung bahay na luma. Rodel, bawal lapitan yun. Sabi ng mga matatanda, may nakatira daw dyan ng matandang babae. Ano naman kung matanda? Baka naman mag-isa lang siya, wala nang kasama. Nakakaawa naman. Hindi mo gets. Aswang daw yun, Rodel. Tuwing pista, laging may nawawalang alagang baboy o manok dito sa atin. Ewan ko kung totoo, pero sinasabi ng mga lasinggo, dun daw dinadala yung mga kinukuha. Nang gabing iyon, hindi nga ako mapakali at hindi ako nagkamali. Habang naglalakad pa uwi, ramdam ko pa rin yung bigat sa dibdib ko. Sa tuwing pipikit po ako, naiisip ko yung gumagalaw sa loob ng bahay. Pagdating ko naman sa amin, sinabi ko sa tatay ko ang nakita ko. Pero pinagalitan lang niya ako. Huwag kang pakialam sa mga hindi mo naintindihan. Wika niya sa akin. Kinabukasan, bumalik kami ulit sa aming pang-iensayo. Pero kakaiba na ang pakiramdam ko, Kuya Bari. Parang malamig ang paligid kahit tirik na tirik po ang araw. Bakit parang ang tahimik na yon? Wala na yung mga bata sa gilid, pati yung mga tambay umalis. Ewan ko nga eh. Parang biglang nawala ng sigla ng baryo.
Baka may narinig sila kagabi. May sumigaw daw sa may ilog. Sabi ni nanay. Sumigaw? Anong klaseng sigaw? Hindi raw sigaw ng tao. Parang iyak ng hayop pero malalim at mahaba. Yung tipong parang pinipigil ng hangin. Baka may nasugatan lang na baboy. Ang dami pa namang inihahanda para sa pista. Pagkatapos ng ilang oras, dumating sa liwasan ang isang matandang babae. Payat po siya, puting-puti ang kanyang buhok at mayroong bitbit at ang bitbit ang isang lumang basket. Tahimik siyang naupo sa gilid at pinanood kami habang kami ay nagsasanay. Wala siyang kangiti-ngiti pero ramdam kong nakamasid siya sa bawat galaw po namin. Hindi ko alam kung bakit pero parang nakatingin lang siya sa akin. Sa bawat sayaw ko, nararamdaman kong sumusunod ang tingin niya. Noong matapos po kami, bigla siyang lumapit at ngumiti. Pero ang ngiting iyon ay malamig. Nakita mo yung matandang yun? Oo, yung may dalang basket. Oo naman. Bakit? Lumapit siya sa akin kanina. Sabi niya, maganda ang katawan mo, iho. Malakas ang dugo mo. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Ha? Ano raw? Malakas ang dugo mo? Rodel, delikado yan. Alam mo ba, sabi ni Lolo, yan daw ang unang sinasabi ng mga aswang kapag nagugustuhan nilang amoy ng laman ng tao. Huwag mo naman akong takutin. Baka biro lang yun. Tsaka, ang bait naman ng ngiti niya eh. Kinagabihan, muli kong nakita ang matandang babae. Nasa tapat siya ng bahay namin. Nakatayo lamang at nakatingin. Nakaputing bestida at walang dalang basket. Nang magtama ang aming mga mata, bigla siyang tumalikod at naglakad papalayo. Pero hindi ko narinig ang tunog ng kanyang mga yapak. Sa sobrang kaba, isinarado ko agad ang bintana at hindi na ako nakatulog. Noong sumikat na ang araw, nagpunta ako sa liwasan para mag-isa. Gusto ko lang masiguro na wala akong guni-guni. Pre, hindi ko alam kung totoo pa yung nakikita ko. Kaninang madaling araw, may kumalabog sa bubong namin. Bubong? Dalawang palapag yung bahay niyo ah. Baka pusa lang yun. Pusa na ganun kalakas ang tunog. Tsaka narinig kong parang may humihinga sa labas ng bintana. Nang sumilip ako, may nakasilip din sa akin. Mapupulang mata. Rodel, wag mo nang isipin yan. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Pero kung ako sa'yo, magdasal ka bago matulog. Mula noon, araw-araw akong nakakaramdam ng kakaiba sa paligid. Ang mga aso sa baryo, tahimik lang tuwing gabi. Ang hangin, parang mabigat. Sa tuwing mag-iensayo kami, laging nandoon ang matandang babaeng ito. Nakaupo lang, nakatitig. Hanggang isang araw, nawala siya. Hindi ko na siya muling nakita pa, Kuya Bari. Pero isang gabi bago ang mismong pista, may narinig kaming iyak ng hayop sa may ilog. Dali-dali kaming pumunta ron at pagdating namin, nakita namin ang duguang alay. Isa pong baboy pero wala itong lamang loob. Doon ko lang napagtanto na baka tama nga si Ka Edong. Baka nga may nilalang sa baryo namin na gumagala. Pre, hindi ko alam kung totoo pa yung nakita natin sa ilog. O Rodel, pero wag mong ipagsabi kahit kanino ha. Baka ikaw pa ang mapag-initan. Pero hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nalalaman kung sino siya. Minsan, mas mabuti nang hindi mo alam. Kasi pag nalaman mo, baka hindi ka na makabalik sa dati. Pagkatapos ng nakita namin sa may ilog, hindi ako mapakali buong maghapon.
kahit ano pong gawin ko, bumabalik pa rin sa isipan ko yung hitsura po ng baboy. Para kasing sinadya. Walang lamang loob pero maayos pa ang kanyang balat. Sa mga mata ng tao, mukhang alay lang yun. Pero sa pakiramdam ko, Kuya Wari, may ibig sabihin po iyon. Lalong lumala ang kaba ko nang marinig kong may isa na namang alagang manok ang biglang nawala kina Mang Ando. Pati aso nila ayaw nang lumapit sa gilid ng ilog. Para bang may hangin na mabigat at malamig na dumadampi sa balat tuwing gabi. Pre, narinig mo ba yung balita kagabi? Wala na raw yung 2 alagang manok ni Mang Ando. Oo, narinig ko nga. Pero baka ninakaw lang yun, Rodel. Alam mo naman, malapit na ang pista. Marami nang gustong maghanda ng pulutan. Hindi eh. Sabi ng mga bata, nakita nila yung mga balahibo sa gilid ng ilog. Pero walang dugo. Para bang tinanggal ng maayos. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Pero aaminin ko, nakakatindig balahibo yung ganun. Parang may gumagalaw sa gabi pero hindi tao. Kinabukasan, tuloy pa rin po ang aming pag-iensayo. Pero iba na ang pakiramdam ng grupo. Wala nang maingay, walang biruan. Kahit nga itong si Kaedong ang leader namin, hindi na ganoon kasigla. At habang nagsasayaw kami, bigla kong napansin na parang may nakatayo sa gilid ng liwasan. Malayo siya, sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi ko makita ang mukha kasi natatakpan ng buhok. Pero nakasuot siya ng parehong puting bestida tulad ng matandang nakita ko po noon. Ipinikit ko saglit ang mga mata ko. Pero pagdilat ko, nawala siya. Parang hangin lang na dumaan. Pre, nakita mo ba yung babae kanina sa gilid ng liwasan? Babae? Wala akong nakitang babae. Puro tayo lang doon ah. Hindi, may babae talagang nakatayo. Puting-puti ang suot, pero hindi ko makita ang mukha. Parang nakatitig lang sa atin habang sumasayo tayo. Naku Rodel, baka masyado ka ng puyat. Minsan, pagkulang sa tulog, kung ano-ano na lang ang nakikita natin. Pero kung totoo nga yung nakita mo, baka yung matanda yun. Pagkatapos ng aming ensayo, nagdesisyon akong magpaiwan sandali para makausap si Kaedong. Gusto ko lang malaman kung alam ba niya ang tungkol sa matandang babae. Pero nang lapitan ko po siya, bigla naman siyang umiwas. Naramdaman ko na parang may gusto siyang sabihin, pero pinipigilan lang ang kanyang sarili. Nakatingin lang siya sa lupa. Paulit-ulit na dinudurog ang mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang tsinelas. Ang ikinikilos niya, para bang takot. Doon ko lang naisip, baka alam niya talaga kung sino ang matandang ito. Kaedong, kilala niyo po ba yung matandang laging nandito? Tuwing ensayo natin? Rodel, makinig ka sa akin. Huwag mo na siyang titignan o kakausapin. Yan lang ang masasabi ko. Bakit po? May masama po ba sa kanya? Hindi lahat ng mabait na mukha, mabait ang liman, Rodel. May mga taong matagal nang nandito sa baryo kahit wala nang dapat na pumubuhay. Ano pong ibig ninyong sabihin? Basta, pag nakita mo siya ulit, tumalikod ka lang. Huwag kang papasok sa kahit anong alok niya. Umalis akong lutang ang aking isip. Sa daan pa uwi, madilim na ang langit at tanging buwan lamang ang nagbibigay liwanag. Habang naglalakad ako sa may tabing ilog, may naamoy akong kakaiba. Napakalansa.
parang amoy ng dugo at parang may amoy na patay na daga o di kaya na may bulok na karne. Sa bawat paghakbang ko, parang may sumusunod na tunog sa damuhan. Nilingon ko pero wala akong nakita. Hanggang sa makarating ako sa may tulay. Doon ko siya nakita, Kuya Bari. Ang matandang babae. Nakaupo sa gitna ng tulay at tila kumakain ng kung anong bagay. Nang mapansin niya ako, dahan-dahan siyang tumingin. Nagulat ako dahil ang mga mata niya ay pulang-pula at ang ngiti niya abot hanggang kanyang pisngi. Diyos ko, ano to? Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Anong kinakain mo? Gutom ako, iho. Pero huwag kang matakot. Hindi pa ikaw mang gusto ko. Hindi pa ngayon. Hindi totoo to. Hindi totoo. Totoo ako, Rodel. Huwag kang tatakbo. Alam kong malakas ang dugo mo. Nang marinig ko po iyon, bigla akong natauhan. Tumakbo ako ng ubod ng bilis pauwi. Pero parang may malamig na hangin na humahabol sa akin. Pagdating ko naman sa bahay, agad kong isinarado ang pintuan at nagtago sa ilalim po ng lamesa. Nanginginig pa rin ako habang pinakikinggan ang katahimikan sa labas. Nangangapa. Ilang minuto pa, may marahang kaluskos sa aming bubungan. Tapos may narinig akong boses. Isang boses na paanas. Hindi pa ngayon. Pre, totoo nga. Nakita ko siya kagabi. Sino? Yung matanda? Oo. Nasa tulay siya. May kinakain siyang parang karne. At nang lumapit ako, nakita ko yung mata niya. Pula. Rodel, umalis ka muna dito sa baryo. Kung totoo yung nakita mo, hindi ka natitigilan yan. Hindi ako aalis. Kailangan ko malaman kung bakit niya ako sinusundan. Huwag mong labanan yung hindi mo kayang unawain. Baka sa susunod, hindi ka na magising. Kinagabihan, muling dumating ang lamig na parang dumadaloy sa buto ko. Sa labas ng bintana, may narinig akong pagaspas ng mga pakpak. Malakas po. Parang mga paniki ba ito pero parang mabigat eh. Sa liwanag ng buwan, mayroong anyong dumapo sa bubungan. Hindi ko alam kung tao ba ito o hayop pero sigurado akong hindi iyon pangkaraniwan. Doon ko lang naisip, baka hindi lang ako ang tinitingnan ng matandang ito. Baka baka may mas malalim siyang dahilan kung bakit niya ako pinupuntahan. Pagkaraan ng gabing iyon, halos 3 araw akong hindi lumabas ng aming bahay. Takot na takot ako, Kuya Bari. Hindi ko makalimutan yung mga mata ng matandang iyon. Mapupula at parang nakangiti kahit wala namang dahilan. At sa tuwing pipikit po ako, naririnig ko pa rin ang boses niya sa tenga ko. Hindi pa ngayon. Paulit-ulit. Hindi ko na rin masyadong kinakausap ang mga kaibigan ko sa grupo. Pero kahit anong iwas ko, parang may humihila sa akin pabalik sa liwasan. Para bang may gusto siyang iparamdam o sabihin o ipakita. Pre, bakit hindi ka na sumasama sa ensayo? Hinahanap ka na ng mga kasama natin. Pati si Kaedong, naghaalala. Hindi ko na kaya, pare. May nangyari sa akin noong gabi. Hindi mo maintindihan. Ano bang nangyari? Huwag mo naman akong bitinin. Yung matandang babae. Nakita ko ulit. Sa tulay.
May kinakain siya pero hindi ko alam kung hayop o tao. Tapos, sabi niya sa akin, hindi pa ngayon. Ano? Rodel, baka nababaliw ka na lang sa sobrang pagod. Walang ganun. Hindi totoo yung mga aswang na yan. Kinabukasan, hindi ko alam kung bakit pero parang may nagtutulak sa akin na bumalik sa liwasan. Tanghali noon, tirik pa ang araw pero malamig ang simoy ng hangin. Wala ni isang tao doon, kahit dati laging puno ng bata at kabataan. Habang naglalakad ako sa gitna, napansin kong parang may hukay. May hukay sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Tinakpan lang ng mga tuyong dahon at tuyong damo. Lumuhod naman ako para silipin at doon ko nakita. May mga buto. Maliliit. Para itong buto ng mga manok. Pero may isa na malinaw na buto ng kamay ng tao. Bigla akong napaatras. Pre, kailangan mong makita to. May hukay sa ilalim ng puno ng akasya. Hukay? Anong klaseng hukay? May laman, mga buto, at parang may bahagi ng tao. Hindi ko alam kung totoo ba ang nakita ko o niloloko lang ako ng mata ko. Rodel, umalis ka na dyan. Yan ang sinasabi ng matatanda. Yung liwasan daw na yan, dating sementeryo ng mga sundalo. Pero kung may buto ng tao talaga, baka yan ang dahilan kung bakit may lumalabas na nilalang dyan. Kaya pala tuwing pista, may nawawala. Hindi lang hayop, baka tao rin. Pag uwi ko, sinubukan kong magtanong sa tatay ko. Matagal siyang tumahimik. Parang ayaw niyang magsalita. Pero nang makitang seryoso ako, nagsimula na siyang magsalaysay. Ayon kay tatay, bago pa man ipinanganak ang karamihan sa amin, may pamilya raw na nakatira sa tabi ng ilog. Ang matriarka, si Aling Talia o si Aling Talia. Siya ay isang hilot na kilalang mahusay na magpagaling pero sinasabing may ibang kakayahan. Hanggang sa isang araw, may batang babae na namatay matapos nitong alagaan. Magmula noon, itinaboy na ng mga tao itong si Aling Talia. Sinunog ang bahay niya pero sabi ng mga matatanda, hindi daw siya namatay. Sa halip, nakitang gumagala sa gabi. Puno ng sugat at bitbit ang itim na basket. Tay, si Aling Talia ba yung matandang nakikita ko? Rodel, hindi mo dapat binabanggit ang pangalan niya. Pero gusto kong malaman, Tay. Siya ba yung matandang may puting bestida, yung palaging nasa liwasan? Oo, siya yun. Pero anak, wala na siya sa mundong to. Mahigit 30 taon na ang lumipas mula nang mawala siya. Kung patay na siya, bakit nakikita ko pa siya? Yan ang hindi mo dapat sinubukan. May mga mata sa paligid na kapag binuksan mo, hindi mo na kayang isara muli. Hindi po ako makakain ng maayos ng mga sumunod na araw. Lahat ng tunog sa labas ng bahay, pinapakinggan ko lahat. Lahat ng kaluskos, iniisip kong baka siya na naman. Hanggang sa isang gabi, habang ako po'y nasa kusina, biglang may kumatok sa pintuan. 3 mahihinang katok lang. Hindi ako kumibo. Lumapit ako dahan-dahan at sinilip sa siwang ng bintana. Wala naman akong nakita sa labas, pero nang ibaba ko ang mga mata ko,
May paang walang kuko. Kulay abo. Nakatayo sa tapat ng pintuan. Pre, may kumakatok sa bahay ko. Anong oras na ba? 12:00 na. Naririnig ko pa rin. 3 beses lang palagi. Tuk, tuk, tuk. Huwag mong bubuksan. Kahit anong mangyari, huwag kang lalapit sa pinto. Pero parang may boses, nagsasabing, buksan mo, may iiwan lang ako. Yan na yun, Rodel! Kapag binuksan mo, hindi ka na nila titigilan. Magdasal ka, huwag mong pansinin. Halos buong gabi po akong gising. Nang tumila na ang hangin, sakalang ako nakatulog. Pagsikat ng araw, napansin kong mayroong basket sa labas ng pintuan po namin. Luma ito at kulay itim. Punong-puno ng dahon ng saging. Nang binuksan ko, may laman itong pulang tela at isang maliit na buto. Siguro po ito'y buto ng daliri ng tao. Napatakbo ako papunta kay Ka Edong. Dala-dala yung basket. At nung makita niya iyon, bigla siyang namutla. Pinagpawisan ng napakalamig. Agad niya itong tinakpan ng banig at binuhusan ng asin. Ka Edong, bakit po ganito ang laman ng basket? Sino naglagay nito? Rodel, huwag mong sasabihin kahit kanino na natanggap mo yan. Pero bakit po? Sino may gawa nito? Ibig sabihin yan, napili ka na. Hindi na basta nananakot si Aling Talia. May dahilan siya. Napili? Para saan? Para ipamana ang sumpa. Noong marinig ko iyon, parang gumuho ang tuhod ko. Hindi ko maintindihan kung anong sumpa ang itinutukoy niya. Pero sa tono po ng boses ni Ka Edong, alam kong hindi na ito nagbibiro at hindi yun biro. Sa baryo namin, lahat po ng lumang kwento may bahagi ng katotohanan. At kung totoo ngang ako ang napili, baka hindi ko na magawang tumakas. Sa huling sulyap ko sa liwasan, nakita kong nakatayong muli si Aling Talia. Nakangiti siya. Hawak-hawak ang itim na basket at tila tinatawag ako. Pagkatapos ng nangyari kay Ka Edong, halos hindi na ako lumabas ng bahay. Pero habang lumilipas ang mga araw, parang may boses na bumubulong sa utak ko. Paulit-ulit, mahina pero malinaw. Bumalik ka sa liwasan. Akala ko po nung una ay guni-guni lang o siguro sa kapitbahay. Pero iba eh, gabi-gabi, pareho ang oras. 12:00 at pareho ang tinig. Hindi ito boses ng babae, hindi rin lalaki. Para bang pinaghalo eh, hindi ko talaga maintindihan. At may tunog ng hangin sa bawat salita. Nagsimula akong managinip ng kakaiba. Nakikita ko si Aling Talia sa gitna ng liwasan. Siya daw ay nakayuko. May mga nakapaikot na kandilang itim. Sa tabi naman niya may malaking palayok na may lumalabas na usok na parang buhay. Pre, hindi ko na alam kung totoo pa yung mga nakakita ko. Ano na naman bang nangyari, Rodel? Gabi-gabi na lang, panaginip ko si Aling Talia. Parang may ginagawang ritual sa gitna ng liwasan. May mga kandila, may palayok, tapos may usok na lumalabas. Panaginip lang yan. Masyado ka lang nadadala sa mga kwento ni Ka Edong. Hindi pare, kasi paggising ko, naaamoy ko yung amoy ng sinunog na dahon at dugo. Paano man nangyari yun kung panaginip lang? Kinabukasan, nagpa siya akong puntahan ulit ang liwasan.
Tanghali pa lang pero tahimik ang buong baryo. Pati ang hangin natigil. Pagdating ko dun, may mga bakas ng abo sa gitna ng damuhan. Parang may sinunog. Sinunog na mga dahon, pati kandila. Ang kakaiba, may mga simbolo sa lupa. Mga bilog na may mga guhit sa gitna. Parang mga sinaunang sulat. Nang dahan-dahan kong sinundan ang mga guhit, nauwi ito sa ilalim ng puno ng akasya kung saan ko nakita ang mga buto noon. Doon, mayroong bagong hukay at sa tabi nito may piraso ng pulang tela. Katulad ng nasa basket na naiwan sa bahay namin. Pre, may nakita akong kakaiba sa liwasan. Saan? Sa ilalim ng akasya. May mga simbolo sa lupa, parang mga tanda ng ritual. May abo, may kandila, at may bagong hukay. Pre, may nakita akong kakaiba sa liwasan. Saan? Sa ilalim ng akasya. May mga simbolo sa lupa, parang mga tanda ng ritual. May abo, may kandila, at may bagong hukay. Rodel, wag na wag mong gagalawin yun. Pag tinuloy mo yung ginagawa mo, baka tuluyan ka nang mapunta sa mundo nila. Pero kailangan ko malaman kung anong ginagawa ni Aling Talia. Kung totoo nga yung ritual, baka may paraan para maputol yung sumpa. Huwag mong sisimulan ang hindi mo alam tapusin. Minsan, ang pagkamausya ang unang hakbang sa kapahamakan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa liwasan. Hindi ko alam kung anong lakas ng loob ang nagdala sa akin doon. Bit-bit ko lang ang flashlight at ang rosaryo ni nanay. Pagdating ko sa gitna, ramdam ko kaagad yung lamig. Kakaibang lamig. Parang humahapdi sa aking balat. Ang liwanag ng buwan, eksaktong nakatapat naman sa puno ng akasya. Doon ko nakita ang mga kandilang itim, nakasindi at nakapaikot sa isang bilog. Sa gitna, may palayok na puno may palayok na puno ng dugo at dahon ng saging. Tapos biglang narinig ko yung mga yabag mula sa dilim. Mabagal, mabigat, at nang sumilip siya sa liwanag, nakita ko si Aling Talia nga. Diyos ko, Aling Talia? Hindi mo dapat ako nakita, iho. Pero nandito ka na. Ano tong ginagawa ninyo? Bakit may mga kandila at dugo? Ito ang paraan namin ng paghingi ng kapatawaran. Tuwing pista, kailangang may alay. Isa lang. Hindi para sa amin, kundi para sa mga nilalang na mas matanda pa sa amin. Alay? Ibig niyong sabihin, yung mga nawawala tuwing pista? Oo, sila yon. Pero ngayong taon, iba ang gusto nila. Iba ang napili nila. Sino? Ikaw, Rodel. Napaatras ako. Gusto kong tumakbo pero parang may pumipigil sa mga paa ko. Ang hangin ay biglang lumakas at lahat ng kandila ay sabay-sabay na namatay. Naramdaman ko ang bigat ng paligid. Parang humihigop ng hininga. Mula sa palayok, may lumabas na usok na kulay abo. Paikot sa katawan ni Aling Talia. Tila nag-iiba ang mukha niya. Nagiging bata. Tapos matanda ulit. Paulit-ulit na ganoon. Tumigil lang kapag tinitignan ko siya. At sa isang iglap, narinig kong may boses sa paligid. Mga tinig na parang galing sa ilalim ng lupa. Ipasa mo na. Ipasa mo na.
Hindi ako sasama sa inyo. Hindi mo ito maiiwasan, Rude. Napili ka na. Ang dugo mo ang susunod na magpapatuloy sa amin. Hindi ko kailangan yan. Hindi mo na mapipili. Kapag natunaw ang kandilang yan, ikaw na ang susunod sa pangalan ko. Bakit ako? Dahil ikaw lang ang nakakita sa akin ng hindi natakot. At yung tapang mo, yan ang kailangan ng mga gaya namin. Sinubukan kong tumakbo, Kuya Bari, pero biglang nagbago ang buong paligid. Ang liwasan na dati punong-puno ng damo, naging parang sementeryo. Mga krus na gawa sa lumang kahoy. May mga lumulutang na anino sa paligid. Ang palayok nagliyab ng kulay asul at mula rito may lumabas na kamay. Kamay na kulay itim, mahaba at puno ng matatalas na kuko. Hinila nito si Aling Talia, pero nginitian lamang niya ako bago siya tuluyang lamunin ng apoy. Naiwan ang basket niya sa lupa. Nang buksan ko ito, mayroong laman na rosaryo, piraso ng puting buhok at maliit na papel na may nakasulat. Basagin mo ang sumpa. Pre, nangyari na naman. Ano? Anong nangyari sa'yo? Nakita ko siya. Gumagawa siya ng ritual. Pero sa huli, parang siya ang nilamon ng apoy. Nilamon ng apoy? Ibig sabihin, Tapos na? hindi ko alam. Pero iniwan niya sa akin tong basket. May nakasulat, basagin mo ang sumpa. Rodel? Baka gusto niyang ikaw na ang tumapos sa sinimulan niya. Pero, Kung totoo yung ritual na yan, baka hindi pa tapos ang lahat. oo, kasi mula ng gabing yun, naririnig ko pa rin ang boses niya. Mas mahina nga lang, pero malinaw. Hindi pa tapos. Magmula noon, hindi na ako mapalagay. Lahat ng gabi, may dumadalaw sa panaginip ko. Mga imahe ng mga taong umiiyak sa liwasan, mga kandilang namamatay, at si Aling Talia na nakatingin lang, tahimik. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng basagin mo ang sumpa. Pero Kuya Bari, pakiramdam ko, may susunod pa. At sa tuwing naririnig ko ang hangin sa gabi, mayroong tinig pa ring humihinga sa likod ng aking tenga. Bulong na parang galing sa ilalim ng lupa. Simula ng gabing nakita ko ang ritual ni Aling Talia, hindi na ako naging normal. Parang may nagbago sa loob ko. Sa una, mga panaginip lamang, mga mukha ng taong umiiyak, mga kamay na umaabot sa akin mula sa lupa. Pero paglipas ng ilang araw, kahit gising ako, naririnig ko na sila. Yung mga bulong na parang galing sa paligid. Minsan sa ilalim ng sahig, minsan sa likod ng tenga ko. Sinasabing, Rodel, oras mo na. Saka ako magigising sa katotohanan. Gising pala talaga ako. Sa bawat araw na lumipas, palakas ng palakas yung boses. At minsan, naririnig ko pa yung halakhak ni Aling Talia sa likuran ng isipan ko. Pre, may naririnig ka bang kakaiba dito sa baryo? Kakaiba? Wala naman. Bakit, Rodel? Kasi ako, gabi-gabi, may mga boses na bumubulong. Akala ko guni-guni lang pero minsan naririnig ko silang sabay-sabay. Parang nasa paligid ko lang. Baka may sakit ka lang pare. Kulang ka lang sa tulog. Hindi ito guni-guni pre. Minsan nga, nakikita ko na yung mga mukha nila. Mapuputla, parang hinuhugot mula sa ilalim ng lupa. Tuwing gabi,
nagiging kakaiba ang buong paligid. Ang mga aso sa baryo, sabay-sabay na tumatahol, tapos biglang tatahimik. Ang hangin naman ay parang nagdadala ng amoy ng bulok na karne. Kapag lumalabas ako sa labas, nakikita ko sa gilid ng paningin ko yung mga hugis na gumagalaw. Pero kapag nilungon ko naman, wala na sila. Biglang maglalaho. Sa bawat pagdilim ng gabi, ramdam na ramdam kong mas lumalapit sila. Hanggang sa dumating ang isang gabi, nang maramdaman kong may humawak sa paa ko habang nakahiga ako. Tinignan ko, wala namang tao, pero may marka ng daliri. Itim, parang paso. Pre, hindi ko na alam ang gagawin ko. May humahawak sa akin kahit mag-isa ako sa kwarto. Ano? Hawak? Oo, kagabi lang may malamig na kamay na dumampi sa pako. Pagtingin ko, wala akong nakita. Pero may marka, parang paso. Rodel, baka kailangan mo nang magpabasbas ng bahay. Hindi yan normal. Sinubukan na ni tatay. Nagdasal si Padre Ramon sa loob ng bahay namin. Pero habang nagdadasal siya, biglang namatay ang mga kandila. Pagkatapos ng insidenteng iyon, pinilit kong manahimik. Pero hindi ako pinapatahimik ng mga nilalang sa paligid ko. Sa tubig may hangin, may kasabay na tinig. Sa bawat patak ng ulan, may mga pangalan silang binabanggit. Lucio, Nena, Arturo. Hindi ko kilala. Hindi ko kilala ang mga pangalan na iyon, pero pakiramdam ko, sila yung mga alay noon pa. Isang gabi habang tulog ang pamilya ko, bigla akong narinig Kuya Bari na parang may naglalakad sa aming bubong. Mabigat, mabagal, tapos tumigil sa mismong ibabaw ng kwarto ko. Pagtingin ko sa kisame, nakita kong may patak ng dugo na galing sa itaas. Pre, may dugo sa kisame namin kagabi. Baka daga. Mouse lang yan. Hindi daga, pre. Ang patak ng dugo, 3 beses lang, Dok. Katulad ng pagkatok niya dati sa pinto ko. Rodel, kung ganun, baka sinusundan ka pa rin ni Aling Talia. Alam ko, pero bakit hindi niya ako tinatapos kung gusto niya akong kunin? Baka may hinihintay siya. Baka may gusto siyang gawin bago kanya tuluyang kunin. Lumipas ang ilang araw at mas lalong naging kakaiba ang buong paligid. Tuwing dadaan ako sa liwasan, nararamdaman kong parang may humihila sa paa ko pababa. Minsan nga nakikita kong gumagalaw ang lupa kahit walang hangin. Sa ilalim ng puno ng akasya, may maririnig kang parang pag-iyak. Isang gabi, sinubukan kong sundan ang tunog na iyon. Dinala ako nito sa gitna ng liwasan at doon ko nakita ang mga kandilang itim. Nakasinding muli, kahit walang katao-tao. At sa gitna, may basket na pamilyar. Ito yung iniwan ni Aling Talia, pero ngayon may laman na ulo ng baboy at nakapulupot dito ang rosaryo ni Nanay. Pre, bumalik yung basket. Ano? Paanong bumalik? Nasa gitna ulit ng liwasan, may kandila pa. Pero may laman na ulo ng baboy at rosaryo ni Nanay. Rodel, wag mong gagalawin yan. Kinuha ko, pre. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may boses na nagsasabing, kunin mo. Diyos ko, Rodel, baka yan yung paraan para tuluyan kang mapasa kanila. Pero hindi na ako natatakot ngayon, pre. Pakiramdam ko,
Parang may kapangyarihan akong galing sa kanila. Simula noon, nag-iba na ang lahat. Ang takot na dati kong nararamdaman, napalitan ng kakaibang lakas. Nakikita ko na ngayon ang mga nilalang na dati ay anino lamang. Nakakarinig ako ng mga salita na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Minsan, bigla akong nalalaman ang mga mangyayari pa lang. Parang binubulong nila sa hangin. Binubulong sa akin. Pero kapalit ng lahat ng iyon, unti-unti ring nagbabago ang katawan ko. Mabilis akong mapagod. Laging malamig ang aking balat. At sa tuwing tumitingin ako sa salamin, minsan nakikita kong may nakatayo sa likuran ko. Yung babae, si Aling Talia. Nakangisi. Pre, sa tingin mo ba, nagiging kagaya ko na siya? Ano yung ibig mong sabihin? Nakikita ko na yung mga nakikita niya. Naririnig ko na rin yung mga boses. Rude, baka totoo nga yung sabi ni Ka Edong na ipinapasa sa iyo ang sumpa. Kung totoo yan, ibig sabihin, hindi ko na matatakasan to. May paraan siguro para putulin yan. Pero bago mo malaman, kailangan mo munang alamin kung paano nagsimula lahat. Oo pre, kasi sa mga panaginip ko, may isang lugar na laging binabanggit ni Aling Talia na sa ilalim ng simbahan. Mula noong gabing iyon, Kuya Bari, nagpasya akong hanapin kung ano ang tinutukoy niyang lugar sa ilalim ng simbahan. Pakiramdam ko doon nagsimula ang lahat-lahat ng sumpa. At kung totoo nga, baka doon ko rin matuklasan kung papaano ito tatapusin. Pero habang papalapit ako sa katotohanan, ramdam na ramdam kong mas lalong dumadami ang mga matang nakatingin sa akin. Mga mata ng mga nilalang na gustong manatili sa dilim. Magmula nang marinig ko sa mga panaginip ko ang salitang sa ilalim ng simbahan, hindi na ako mapakali. Araw-gabi, paulit-ulit yun sa isipan ko. Parang may boses na nagtutulak sa akin para hanapin kung anong meron doon. Ang simbahan po namin sa Barangay Badyangan ay isa sa pinakamatanda sa buong Iloilo. Sabi nga ng mga matatanda, noong panahon ng mga Kastila, ginamit daw iyon na taguan ng mga pinaghihinalaang may kakaibang kapangyarihan. Mga albularyo, mga mangkukulam, pati ang mga aswang. Sa bawat sulok nito, ramdam mo ang lamig, kahit tanghaling tapat. Kaya nang magpasya akong pumunta doon, alam kong may hindi na ako mababago pa pagbalik ko. Pre, sigurado ka ba sa gagawin mo? Oo pre, kailangan kong makita kung anong nasa ilalim ng simbahan. Yun lang ang paraan para malaman ko kung paano basagin ng sumpa. Pero delikado yan, Rodel. Paano kung totoo nga ang sinasabi ni Ka Edong na yung mga nilalang na yun ay ginapos sa ilalim? Mas delikado kung hindi ko susubugan. Bawat gabi, naririnig ko silang tinatawag ako. Parang gusto nilang may tumapos sa kanila. Kung ganoon, magdasal ka muna. Kasi baka hindi lang basta nilalang ang nasa ilalim nun. Pagsapit ng gabi, pumunta ako sa simbahan mag-isa. Sarado na ang pintuan pero may maliit na daanan sa gilid kung saan dati dumadaan ang mga sakristan. Dala-dala ko lang ang flashlight at yung basket ni Aling Talia. Sa likod ng altar, may lumang pintuan na gawa sa bakal at sa ibaba nito, may lumang hagdanan na patungo pababa. Pagkabukas ko ng pintuan, amoy agad ng lumang lupa, alimuong at nabubulok na halaman ang nasanghap ko. Bawat hakbang ko parang may gumagalaw sa paligid.
pero hindi ko naman makita. Noong marating ko po ang pinakailalim, nakita kong may maliit na kwarto. Bilog ang hugis at sa gitna may palayok. Katulad ng nakita ko doon sa liwasan. Pre, nasa ilalim ako ngayon. Rodel, Diyos ko, bakit mo tinuluyan? Hindi ko alam pero may palayok dito. Parehong-pareho sa ginamit ni Aling Talia. Huwag mong gagalawin. Pero may laman. Parang dugo, pero hindi natutuyo. May papel sa gilid. Parang may sulat. Basahin mo, pero huwag mong hawakan. Ang sumpa ay matatapos lamang kapag ibinilik ang dugo sa pinagmulan. Ibig sabihin, kailangan mong hanapin kung saan galing yung dugo. Habang pinagmamasdan ko yung palayok, biglang lumakas ang ihip ng hangin sa paligid kahit wala namang bintana sa ilalim ng simbahan. Tapos nun may liwanag na nagmula sa palayok at mula ron may humugot na imahe. Imahe ni Aling Talia. Pero ngayon hindi na siya matanda. Bata siya. May suot-suot siyang puting saya at nakangiti. Lumapit siya sa akin pero sa bawat hakbang niya, nag-iiba ang buong paligid. Ang mga pader ng simbahan naging parang laman. Ang lupa naman nagmistulang duguan. At nang hawakan niya ang kamay ko, may naramdaman akong parang apoy sa balat ko. Pero hindi masakit. Parang may lumilipat. Aling Talia, ano to? Rodel, tapos na ang oras ko. Kailangan kong ipasa sa iyo ang natitira kong kapangyarihan. Ayoko ng kapangyarihan mo. Gusto ko lang matapos to. Hindi matatapos ang sumpa hanggat hindi mo tinatanggap kung sino ka. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang huling tagapagmana ng dugo ko. Ang sumpa ay galing sa ating lahi. Hindi mo ito kayang takasan pero kaya mong ayusin. Paano? Ibalik mo ang dugo sa lupa kung saan ako sinunog. Doon lang tayo parehong magiging malaya. Pagkasabi niya nun, biglang nawala ang liwanag. Naiwan akong mag-isa sa ilalim ng simbahan. Hawak lamang ang palayok na may natitirang dugo. Hindi ko na alam kung anong oras na. Umaalog na ang mga kamay ko pero pinilit kong lumabas. Sa pag-ahon ko, tumama sa mukha ko ang malamig na hangin. Tumakbo na ako papunta sa dating bahay ni Aling Talia sa may ilog. Pagdating ko, wala yung bahay. Puro abo at damuhan na lang. Pero sa gitna nito, may maliit na hukay na parang kusang bumuka. Niluhuran ko. Saka ko dahan-dahang ibinuhos ang dugo mula sa palayok. Pre, nasa bahay ni Aling Talia ako ngayon. Rodel, anong ginagawa mo riyan? Binabalik ko yung dugo. Gagaya ng sabi niya, may hukay na kusa akong nakita. Parang hinihintay talaga ako. Baka delikado yan, baka mas lalo ka malagay sa panganib. Kung totoo nga yung sumpa, siguro ito lang ang paraan para matapos lahat. Rodel, magdasal ka habang ginagawa mo yan. Ginagawa ko na. Pero, pre, may lumalabas na usok mula sa lupa. Pagbuhos ko ng huling patak ng dugo, biglang nagliyab ang lupa. Pero hindi mainit. Kulay asul ang apoy. Mula sa apoy, may mga kamay na dahan-dahang lumabas. Mga kamay na parang nagpapasalamat. Narinig ko silang sabay-sabay na nagsalita. Mahina pero malinaw. Salamat. Tapos biglang tumigil ang apoy. Ang hukay ay kusaring sumara. Wala na.
unang pagkakataon, naramdaman kong tahimik na ang gabi. Wala nang mga bulong, wala nang mga anino. Wala na rin si Aling Talia. Pero sa ilalim ng lupa, parang narinig ko pa rin ang huli niyang salita. Tapos na, Rodel, pero bantayan mo ang susunod. Pre, tahimik na ulit ang baryo. Wala na yung mga boses. Ibig sabihin, nagawa mo? Natapos mo ang sumpa? Siguro. Pero hindi ko alam kung talagang tapos na. Kasi kagabi, bago ako matulog, may kumatok sa pinto. Huwag mong sabihing, oo, 3 beses ulit. Pero pagsilip ko, may batang babae sa labas, nakangiti, hawak-hawak ang lumong basket. Rodel, naku, baka nagsisimula ulit, hindi pa tapos. At dahil sa nakita nila, malamang hindi pa nga tapos ang kwentong ito. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Rodel. Okay, mga kasundo, isa na namang napakagandang kwento ni Rodel. At ngayon ay tumungo naman tayo sa ating discussion. Tanong po mga kasundo, kung ikaw si Rodel, babalik ka rin ba sa liwasan kahit alam mong may nilalang na naghihintay sa iyo doon? Matinding sagot, depende kung tapang o kabaliwan na yung kabaliwan ang daladala mo. Minsan yung kuryosidad mas matindi pa sa takot. Ako siguro, hindi ako babalik doon. Hindi na lalong alam kong may kakaibang elemento doon. Sabihin na nating aswang nga. Naniniwala ka bang may mga sumpang namamana sa pamilya? Tulad nung kay Rodel at nung kay Aling Talia. Para sa akin mga kasundo, oo. Kasi may mga kasalanan o lihim na hindi pa tapos. Hindi tinatapos ng mga nauna sa atin. At tayo ang nagbabayad. Katulad ng mga pinamana or ipinasa yung pagiging aswang. Yung nagsasacrifice dun yung mga huli. Kasi hindi naman nila tanggap, kaya lang since mahal nila yung lola or yung nanay, wala silang magawa kundi tanggapin. Kaya lang, once na tinanggap mo na, ganap ka ng aswang, mababago lahat ng pananaw mo. Tingin mo ba si Aling Talia ay masama o biktima lamang ng takot ng mga tao sa kanya? Baka siya yung tipo ng dilalang na minsan tao rin pero napilitang maging halimaw dahil sa galit ng mundo. Merong ganun, no? Merong dahil lang sa galit, tumatalikod na sa Panginoong Diyos. Bakit kaya tuwing piyesta may kababalaghan na nangyayari sa baryo nila, Rodel? Baka kasi ang piyesta, mga kasundo, hindi lang para sa mga santo. Baka may nilalang din sa dilim na nakikibahagi sa kanilang selebrasyon. Pwede yun, ha? Comment nyo kung mayroong mga ganitong incident sa inyo. Kung may naririnig kang boses na paulit-ulit na bumubulong sa iyo sa gabi, susundin mo ba? Tatakbo ka ba? Kung sa akin mangyari yun, tatakbo. Nandito yung boses, natutulog ka na kaya nga may bumubulong sa iyo rito. My goodness. Depende siguro sa sinasabi. Pero tandaan nyo, kasundo, yung boses na laging malinaw sa dilim, madalas hindi ito galing sa normal o sa totoong tao. Ano sa tingin mo? Tapang ba o kamangmangan ang dahilan kung bakit sinundan ni Rodel ang mga tinig sa ilalim ng simbahan? Pareho siguro, kasi minsan ang tapang ay mukha lamang ng takot na ayaw mong aminin. Diba? Parang just to cover lang naman yung nararamdaman mong tunay. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Rodel, ipagpapatuloy mo pa ba ang ritual para tapusin lang ang sumpa kahit kapalit ay ang buhay
mataas ang kilay dyan. Matinding sagot, baka oo. Kasi mas mabigat ang mabuhay sa dilim kaysa mamatay na may kapayapaan. Makes sense. Sa tingin mo, totoo bang tapos na ang sumpa o nagsisimula pa lang ulit sa batang may hawak na basket sa huli? Diba yung pagbukas nila, ando na naman yung bata. Ang sumpa parang apoy. Akala mo patay na. Pero may baga pa pala. May baga pa sa ilalim ng abo. Abangan nyo ha. Try ko pong email ulit si Rodel, baka may kasunod pa tong kwento niya. May mga taong sinasabing nakakakita ng mga nilalang sa dilim. Naniniwala ka bang may mga taong pinipiling makakita at may iba namang pinipili ng dilim? Parang ang tanong na to parang yung may third eye, no? Parang gano'n, no? Oo, siguro kasi hindi lahat ng nakakakita ay swerte. Minsan, yung mga pinipili ng dilim, sila yung gustong tumulong pero napaparusahan. So, kung ikaw man may third eye ngayon, saan mo siya ginagamit? Ginagamit mo ba siya to communicate? O ginagamit mo ba siya para matulungan ng ibang tao? Kasi katulad ng halimbawa, merong kang bisita, may dumating, tapos may nakita sa bahay nyo. Tapos nakita ko, uy, dinescribe niya yung ganito, mahaba buhok, matanda. Uy, lola ko yan ah. Pwede niyang kausapin yun actually, pero hindi natin alam kung ano ang magiging, kung ano mangyayari. Pag kinausap niya, maaring magkaroon ng masamang pagkakataon na mangyaring, doon sa nakarinig or doon sa nagtanong, halimbawa, nakikita mo ba ako? Pag sinagot naman, oo, nakikita kita. Baka naman sumama na sa kanya yun. At yun na ang maging dahilan ng pagkabaliw niya. Kasi ang pagkakaalam ko mga kasundo, yung mga may third eye, walang tigil po yan. Kahit saan ka pumunta, may makikita ka. Lalo na yung mga lugar na tahimik, yung madalas nandun sila. Ang explanation nga sa akin, minsan daw lalabas pero hindi klaro mukha. Parang usok, shuk, mawawala din. Mabilis. Maaninag mo lang. Tao, mukhang tao. Huling tanong ko, kung ikaw ang susunod na makakarinig ng 3 katok sa pintuan, bubuksan mo ba? Ako hindi ko po bubuksan. Pero na ako Shopee yun. Pero ang tanong, kung para sa'yo talaga yung katok na yun, may magagawa ka pa ba para hindi ito buksan? Sige nga kasundo, sagutin niyo ako sa comments. Anyway, maraming salamat po sa panunood ngayon ng ating live stream. At tumila na rin ng ulan, siguro hindi nyo naririnig kanina pero malakas. Maraming salamat po mga kasundo at sana po'y samahan nyo akong muli sa susunod na kwento. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo. Good evening po. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.